Okay, good evening guys. Meron tayong gagawin ngayon. Maghanap ulit tayo ng setup. So as we can see, we have been successful 2 out of 3 ngayong araw at magsisetup ulit tayo. Itong setup na to is for the 1 minute time frame. So ibig sabihin, anytime from now, pwedeng matrigger ito. So ang gawin natin, so let's check the structure muna. So, here is the lower structure, nagkaroon ng break. So, na-valid ang ating support. And then, inayaan lang natin siya. From here, nag-create ulit siya ng internal structure. Pero, hindi naman siya naggawa ng break sa support until yung resistance natin ay nagkaroon ng break. So, this one. Yan. So, a short break, napakaliit. Pero, binalidate na rin natin because that is considered pa rin as a weak break nung dumating tong candle na to. This one. Ayan. Kaya, i-consider natin siya na break at hanapin lang natin ang ating support so we can see for this breakout, ito na yung magiging ating valid possible support na babalikan niya. Okay? So, dahil dyan, we can now do a Heiken Ashi. Pwede na natin siyang i-Heiken Ashi. So, load natin ang ating Heiken Ashi. So, at hanapin natin ang Fibonacci level para sa area na yan. No? Hanapin natin. So, i-load lang natin muna ang ating Heiken Ashi. Heiken Ashi. So, ano bang purpose ni Heiken? Para lalo lang natin mako-confirm yung ating mga plano, lalo na sa pagdating sa trend kasi mas malinis yung ibinibigay na signal ni Heiken Ashi. Okay? So, pagta natin ang kulay. So, i-load naman natin yung template natin. Ayan. Tapos, hindi na natin kailangan ng moving average sa ganitong Fibonacci strategy. So, itira na lang natin itong 120 natin. Ayan. Okay. So, again, i-load ninyo yung zigzag kung di pa kayo sanay maghanap ng bias trend. Makakatulong ito sa mga bago. At kapag nahanap nyo na yung zigzag, ayan, makikita nyo na clearly na nagkaroon dito ng break sa resistance. Ito. So, i-validate nyo na as support ito. At dahil support yan, pwede na nating gamitin ang Heiken Ashi para magkaroon tayo ng assumption saan siya babalik. So, i-connect nyo lang yung support sa resistance and mula dito sa 61 area which is the golden level ay kunin nyo lang yung gitna ng 61 at saka ng 100. Tapos, yun ay magiging limit natin. Tapos, dito sa support, 40-20 pa yan. Maglagay lang tayo ng adjustment, 40-18. Doon naman sa targetin natin, maglagay lang tayo ng adjustment, 40-27. So, 40-25.38 or 40-24.38. So, lagay na rin natin. At yan ay magiging setup natin sa 1 minute time frame. Okay? Pansinin nyo rin, mas maliit yung lot size na ginamit ko. Kalahati lang ng standard which is 0.5 lang dahil syempre 1 minute time frame nga ito. Mas volatile at mas often or mas maraming beses tayo magti-trade kaya hindi natin kailangan ng one time big time na trades dito. Okay? So with that, yan lang. Yan yung bago natin setup ngayon. So, thank you for watching. God bless. Shalom.